So we will open the session and immediately close it out of respect and tradition. The sense of the chairman, because we have a lot of witnesses, is to continue afterwards. But Senator Soto also says that we might be violating that tradition, that we should adjourn, we should suspend because of the passing. I just want to go with the committee on what your pleasure is, because I wouldn't want to tax the patience of what our witnesses here are already here. I would be willing, but depends on everybody here. Any comments? After the session, Open and close. Open and adjourn. out of respect for our guests, my own view is we continue. You say you continue? Do not blame me. I'm trying to fix the problem. All right. Mr. Chair, Yes. I think we all submit, I'm not speaking for my colleagues, but submit to the chair. My only concern is if it's going to be the next 3 days, if we can name, especially the higher officials of the PNP, like Chief Bato, because if he's going to be here the next 3 days, he won't be able to do his work Yes. for the yes. next 3 days. But I submit to your wisdom, Mr. Chair. Mr. Chair, if we continue later in the next 2 days, unless it's absolutely necessary, I think we can excuse the Chief PNP, General De La Rosa. Sir, Majority Leader, I'm talking about the high officials also. Like we have the NBI director, the USEC who is head of the PNP. But of course, if we need them, Mr. Chair, they're here to stay. I'm just saying in the next 3 days. Well, actually, we don't have 3 days because tomorrow when we hold it, it will be finished again by 2:30, and then the next day will be again at 2:30. So I just want to assure everybody that there is no delay, and we are very transparent here. I want to make sure that we finish it hopefully in the next 2 or 3 days because there are other things to do tonight, and there are other things that I have to also investigate. There are many resolutions being referred to the Committee on Blue Ribbon, etc., etc. So my calendar would be extended, and I don't want to have other senators say I'm not listening to some of their referrals here. So, with all due respect to my good friend and respected colleague Senator Soto, I would like to ask everybody to continue on along with our witnesses. It will be a quick session. They will open and then I will close. We will pass the resolution expressing our condolences to Senator Miriam's family. That's all. And Yes, and then afterwards we can then again come back here because they have to. I don't know if we have to reconfigure the one. I suggest we don't reconfigure anymore. Kung pwede, kanya-kanya ang form, pwede ba yun? Of course, I'm not the Senate President, but out of the ordinary. But anyway, ganito na lang siguro. 24 pa rin. It will just be a different one, but we'll have the majority floor leader and the Senate President pro tempore there or the minority there. So it's all right. You'll have a better visage shown to the cameras. All right? Okay, so, all right, we will continue afterwards as soon as, anyway, some of us have not taken our lunch. Yes. The person next in line would be you. Yes, you can have 10 minutes, of course. And then Senator Villanueva, Senator Gatchalian. Just kidding. So, all right. Okay, point of order. I enjoy seeing this young senator, and go ahead. We will do that. So, okay, that's what we agreed on. Senator Recto, you have 10 minutes. After which, by 2:32, everybody will stand up, and we will allow everybody to have their lunch and allow the preparations for the Senate hearing. Go ahead. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I will focus on the resolution itself.
not so much on the credibility of these two other witnesses, but on the extrajudicial killing and the vigilante killings, Mr. President. But let me start by asking this question. SPO3 Arthur Las Cañas, kailan ba tinatag yung heinous crime section? 2001, Your Honor. 2001. Bakit tinatag yung heinous crime section? Yung Ano personal dahilan? ko lang po pagkaalam, Opo. Your Honor. Laganap ba yung patayan, ang rape, ang murder, nakawan, kaya tinayo, tinatag? Yung during the directorship of, kung hindi po ako nakakamali, directorship of Senior Superintendent Garcia, Your Honor. Hindi, anong dahilan kung bakit tinatag? Because of Laganap ba ang patayan, halimbawa? isa na yon, and then yung robberies, and then may mga kidnapping. So, laganap nga. Yes. Tama ba yun? Yes. Ha? Okay. So, 2001. At, so siguro, kaya heinous crime ang pangalan, lahat ng krimen na iniimbestigan ninyo ay tungkol sa heinous crime. Hindi naman po. Kung may complaint sa office, in-actionan din namin, gina-repair po namin sa mga police stations. Oo. Pero yung heinous crime section, palagay ko, sa pangalan pa lang, kaya tinatag, dahil mataas yung krimen. Yes. So, hindi yung ordinary na kung ano man, di ba? I suppose. Yes No? po. Ngayon, nabanggitin nyo kanina na lahat kayo, miyembro niyan ay pulis. Yes po. Pero sigurado ako bilang pulis, may mga asset kayo. Yes po. Ang asset ninyo, hindi nangangahulugan pulis. Tama ho ba yun? Tama po. At sa pagkaalam ko, ang karamihan ng mga asset ay mga kriminal din. May, Di ba? meron ding iba na plain civilian lang po. Oo. Pero halos, Kung hindi pulis, sigurado civilian eh. Pero, hindi kayo kukuha ng asset, chances are, ang asset ninyo kriminal din. yes po. Di ba? Yes po. Okay. Ngayon, anong porsyento na, gusto ko lang maintindihan anong porsyento ng mga krimen dun sa Davao ng mga panahong yon, yung mga heinous crime ay drug-related? Matatanda mo ba? Siguro po, because of my position in rank, hindi ko po sure Hindi nyo na masyado masagot alam. yan. Yes po. General Bato, would you know? Ilan porsyento ng heinous crimes ay drug-related? I cannot guess, Your Honor. So you don't have the data? I don't have a data right now, Your Honor. Well, according Right to now. the former chief PNP, 60 to 70% or 65% drug-related. If I may, Your Honor, yung estimate namin, Your Honor, is 70%. So more or less, More or that less, number. 70% ang So nung mga drug-related. panahong yun sa Davao, ganun din. 70% drug-related ng mga heinous crimes. Most likely, Your Most Honor, dahil likely. nationwide data, Your Okay. Honor. Okay. Nung panahong yun na SPO3 Las Cañas, meron din ba kayong matrix? Halimbawa, ang Pangulo ngayon, binabanggit, drug matrix. Nung panahon yun ba, meron din kayong matrix? Yung authorized lang po, Your Honor, na may matrix, yung dati yung Narcotics Command, and then ngayon yung PDEA. Then, Sabi doon po, sa wala po. heinous crime section, meron ba kayo? Wala po. Parang order of battle. Yung order of battle po, doon yan po sa intelligence po. Na may intelligence yung heinous crime section. Hindi po, yung sa Davao City Police Office po, Your Okay. Honor. Maybe we can find out from General Bato. General Bato, nung nag-chief PNP ho kayo ng Davao, di ho ba? Tama. Yes, Meron din Your ba kayong drug matrix nun? Hindi, wala pong drug matrix, Your Honor. Meron kaming watch list May watch list kayo, ng mga drug personality, Your Honor. drug personality. Yes, Your Honor. So parang gano'n na rin yun. May watch list, may drug matrix, more or less, halos gano'n. May listahan eh. Yes, Your Honor. Di ba? Ng Yes, Your pusher at user, more or less. Ha? Yes, Your Honor. What about listahan ng mga gun for hire? Meron din kami nung na-identify, Your Honor. Meron. Meron. Si Matubato ba nasa listahan ninyo?
Sa Hindi. gun for hire? Hindi ko ma-remember, Your Honor. Yun yung ma-remember. Pero narinig ko na Na posible. tirador siya. Gun for- tirador. Kasi parang natandaan ko yung nabanggit Narinig ninyo ko. eh, di ba? Pero hindi ko nakita officially doon sa Oo. list namin, Your Honor. Okay. Okay. Ano yung, ito para maintindihan ko yung nasa isip ng ating kapulisan, na maging sa SPO3 at maging kay General Bato. Ano yung karanasan ninyo sa ating mga korte? Halimbawa, pag may nahuli kayong kriminal, at sigurado kayo, at may ebidensya kayo, masyado matagal ba ang hustisya natin, sistema ng hustisya sa ating bansa? Halimbawa, sa prosecutor pa lang, ano yung karanasan ninyo doon? Your Honor, based po on my experience, usually po, hindi naman lahat, pero usually po, kulang po kami sa support ng prosecution. Ng piskal? Yes. Meron ba kayong nararamdaman na halimbawa, eto, tingin nyo, shot case na to, nahuli na namin to, pinabayaan ng piskal? O in many instances, walang piskal. May naranasan na ba kayo walang piskal? Hindi pa po. Hindi naman. May piskal lagi. Yes. Okay, pero parang hindi tumutulong, yun ang sinasabi ninyo. Hindi nyo katulong, parang ganon. Isa yan po, kasi parang minus ang guidance po nila sa police. I'm sorry? Minus po ang guidance nila sa police. Sa police, menos ang guidance. Kaya minsan, kung Marerekomenda ba ninyo dapat baguhin natin yung mga batas na yung piskal, tulungan yung police to build up cases? Kasi sa Amerika, kung di ako nagkakamali, ganun eh. sa position ko po, isa tingin ko is dapat sa higher up ang mag-recommend. General Bato, anong tingin ninyo doon sa nabanggit ko? Gayon, ang karanasan ninyo, General Bato, ilan bang porsyento ang mga korte natin o mga syudad, munisipyo na may piskal? Marami bang walang piskal? As of now, Your Honor, mukhang hindi masyado kulang ang fiscal, Your Honor. Hindi masyadong kulang. Eh, nung mga nakaraan, Noong una, Your Honor, may mga problema nung long time ago. meron ba tayong data dito sa committee kung ilang porsyento ang mga vacancies ng piskal natin? Magtanong po ako sa DOJ, Your Honor. Wala tayong kinatawan ng DOJ dito eh, no? Wala, Your Honor. Maraming kulang, di ba? Ang pagkaalam ko, malaki ang pagkukulang natin sa dami ng piskal. Ngayon, doon naman sa korte, ang alam ko rin, 20% na lahat ng korte natin, 20% na lahat ng korte, walang judge. Nade-delay yung mga kaso pag walang piskal at walang judge, di ba? Okay. Having said that, at kung totoo man yun, hindi kaya yung ating kapulisan naman, nahuli mo yung kriminal, ang tagal ng hustisya, walang judge, halimbawa, o walang piskal, nawawalan ng loob sa paglaban, laban sa krimen. At posible bang dahil dyan, may mga extrajudicial killing? Halimbawa, SPO, let me ask a direct point to SPO3 Las Cañas and to, hindi ko sinasabing ikaw gusto ko lang maintindihan yung kaisipan ng ating kapulisan. Ganon din kay General Bato. Kung sa tingin yung mabagal ang hustisya o walang hustisya, meron ba mga tipo ng kriminal na dapat hindi na ipaubaya sa korte at patayin na lang? Sa akin po, Hindi ko Your Honor. tinatanong kung meron kang ginawang pinatay. Opo. Ang tinatanong ko lang, dahil sa katagalan at kawalan ng hustisya, napag-uusapan ba ninyo to sa mga kapulisan, sa mga kaibigan, sa pagka wala kayong trabaho, nagiinuman lang kayo, halimbawa, o nagtotong eats kayo, halimbawa, na sa sobrang tagal ng hustisya, itong mga kriminal na to, na nasa battle order o kung ano man, ay dapat ito mga to, pinapatay na lang to eh.
Meron naman mga po. ganun bang, ni minsan, wala kayo na pag-usapan ng ganun? Well, sometimes, yung during drinking session, may mga... O, yung mga ganun lang. Hindi mo yan maiwasan. Yung Tama. mga... Yung mga... Halimbawa, yung mga... Parang na-discourage ka sa serbisyo. Kulang ng support. Madalas ba yan na di-discourage kayo sa serbisyo? And especially kung ang kalaban mo sa kabila, yung kaso magaling ang abogado, talaga wala kang laban. So, So, meron yan, hindi man yan Your Honor na sekreto yan, open yan sa among sa kapulisan. sa law enforcement, sa So, kapulisan. naiisip yan, di ba? Ngayon, kung kayo pulis, at yan ang nararamdaman ninyo, yung kayang civilian, asawa na namatayan ng asawa, o magulang na na-rape yung anak, at alam walang hustisya makukuha sa ating pamahalaan. At dahil dyan, vigilante killing ang gagawin. Babawian na lang yung kalaban niya. Maaring kabarangay niya o kababayan niya, kukuha ng sariling hustisya. Sa tagal ninyo sa serbisyo, marami bang ganyan? In my case po, wala po. Wala. General Bato, same question for you. Meron bang mga kriminal na paminsan-minsan pag kayo magkakasama lang na pag-uusapan ninyo, hindi ko sinasabing ginagawa ninyo o ginawa ninyo, ha? Yung damdamin lang. Etong mga taong ito, dapat pinapatay na to, eh. Paulit-ulit na lang yan. Nakakalabas, nabayaran yung judge, nabayaran yung piskal, o kung ano man, whatever that situation is. Napag-uusapan mo na may huntahan ba kayong ganyan? Normal po yan yun. Normal. Maraming beses naman na pag-usapan yan. Maraming beses. Yung frustration kasi papasok. Na trillion, yung matagal yung hearing or yung trial ng kaso. Kundi yung talagang complete reversal ng what we expected, Your Honor. Halimbawa, na-dismiss yung kaso. Napaka-strong yung case na presenta namin. So, frustrated yung police. Frustrated yung police. Yun, mapag-usapan namin. Pag-uusapan. Dapat pinatay na yan, parang ganyan. Pero hindi namin gagawin yan yun. Alam ko. Hindi ko sinasabi Hindi po pwede gagawin gawin ninyo. yan. Tama. Okay, ngayon. Noong panahon sa Davao, di sinasabi natin naging success story ang Davao. At ako naman, I've had the experience of visiting Davao many times. Hindi lang sa kampanya, kahit nung nanalo na. No? At alam ko naman, by and large, sa kinakausap ko yung mga tao doon, they feel safe in the streets. Okay? Yung personal kong karanasan, which I can share with you. So, ano naging sekreto nun? Posible ba ang sekreto nun? Anong pananaw ninyo, General Bato? Na ang leader natin kailangan may kamay na bakal. Tama ho ba yun? Importante sa leader natin na may takot ang tao at may kamay na bakal. Tama ho ba yun? Yes, Your Honor. Mahalaga yun. Yes, Your Honor. Excuse me, Senator Recto, Yes. your time is up. Yung 10 minutes ba yung tanong ko kasama yung sagot? Can I wind up? Ang tanong lang ang Yes. time, yung sagot hindi kasama. So mahaba talaga yun. Ganun ba? O, sige. So, Okay, one last point, pwede? sure. 1 minute? Point latitude. Okay, thank you. Nagugutom na lang si Senator Lacson sa Yes. si Senator Soto. Kaya, Pwede naman silang kumain eh, Mr. Chairman. Okay, let me wind up. So nabanggit ninyo mahalaga, yung may kamay na bakal at kung 100 milyon Pilipino tayo, at palagay ko milyon naman sa Davao din, di ba? Kailangan may takot sa leader ang tao. Yun ang sinasabi ninyo. At meron din sinabi sa akin ng ama ko. Kasi ama ko diktador din sa bahay namin eh. Kaya may kasabihan sa bahay namin, at ako diktador din ako sa pamilya namin. Fear is the beginning of wisdom. Kailangan may takot. Having said that, sa Davao, ang mga tao doon, mahal si Mayor Duterte at may takot kay Mayor Duterte. Tama ba yun? Tama po, Your Honor. Okay. Dito ngayon,
maraming naririnig natin ng Pangulo, binabantaan niya ang mga kriminal. Binabantaan niya ang mga drug pusher, pati ang drug user. At dahil dito, alam ko rin, tumaas ang presyo ng droga. At in many instances, hindi rin makakuha yung mga user. Bali-balita ko lang. Okay? But on the other hand, mahigit 1,200 na yung namatay. Operations with the police. Mas nababahala ako doon sa 1,800 mahigit yung vigilante killing. Yung mga may pangalan, may mga karatula o may mga tape o kung ano-ano pa. Yun ang kapalit. Mahigit 3,000. Pero ang tao may takot. At nabawasan ang droga, tumaas ang presyo. Yun ang kapalit. Sa tingin ba ninyo, yung 3,000 yan, papalo ba yan ng 10,000, 100,000, hanggang anong numero kaya yan? General Bato. Kailangan may continuous yung takot, may shock and awe, di ba? Mahirap mag-speculate, Your Honor, kung Pero kung may 45,000 tayong barangay, at kung sinasabi ninyo, 70%, o isang drug addict lang kada barangay o pusher, 45,000 na yan. Kung isang tao mamamatay kada barangay, 45,000 yun. Di ba? yes, Your Honor, pero hindi ba sumamatay yung addict, Your Honor, kung hindi siya Lumaban. user na entrap at lumaban? Oo. Pero sabi ko nga, hindi lang naman yung lumaban yung vigilante killing din Di ba? Okay, to wind up, ang sigurong isang mahalaga dito sa ating komite ay tignan din natin yung kakulangan natin, hindi lang ng gamit ng pulis, kung hindi yung kulang sa prosecutor, yung kulang sa judges, baka mamaya meron tayong magawa doon, at yung relationship din ng prosecutor at ng mga kapulisan natin to help in building up the case siguro moving forward, no? At huling-huli na lang, General Bato, nakikita na natin na ang ating bansa na pag-uusapan sa buong mundo. Marami ng publications ang sumusulat tungkol sa mga pangyayari dito sa atin, no? I am sure without a doubt, walang utos ang ating Pangulo na patayin ninyo ang mga taong yan. Pero ang hinahanap din ng taong bayan, sinusuportahan namin kayo dahil yung outcome ng ginagawa ninyo sa ngayon nakakatulong sa bayan dahil nabawasan yung mga krimen sa kalsada, tumaas ang presyo ng droga, and in many instances, walang makuhang droga. So congratulations to you on that effort. Pero having said that din, hindi rin natin gusto naman na madagdagan yung 3,000 namatay hanggang umabot yan ng 100,000 kung sakasakali. At yung pinakamahalaga dyan, yung naintindihan ko, lumaban sa pulis, patayin ninyo. O pinatay ninyo kung kinakailangan. Pero yung vigilante killing, you may win the war against drugs, pero kung mawawala ang respeto ng tao sa law and order, mas malaking problema yon. So thank you very much, Mr. Chairman. Thank you, Senator Recto. We would like to thank very much kayo lahat. Nagpapasalamat kami sa inyong pasensya at kayo nandito at nagbibigay ng inyong testimony at inyong resources na sa inyong kaisipan at sa inyong mga prinsipyo at sa ating mga batas. But magse-session lang po kami sandali ng 3 o'clock and hopefully sabi ni Senate President Pimentel, aagahan niya yung session ng oras at pagkatapos ng resolution, i-adjourn namin kaagad yung session, suspend namin para bukas. In the meantime, siguro para safe, mga alas 4, no? Mga alas 4 po, tutuloy po natin. Pwede na po kayong
lumabas muna at magsikain at alam ko hindi pa kayo kumakain dyan ng konti para maayos. Babalik po tayo ng alas 4. Session is suspended until 4 o'clock in the afternoon. Thank you all very much. Sir, iharap lang.